Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang matatalinhagang ekspresyon, tayutay at simbolo. Ang matatalinhagang ekspresyon, tayutay at simbolo ay karaniwang ginagamit ng mga makata sa paghabi o pagkatha ng kanilang mga akda. Ito ay ang mga salita o grupo ng mga salitang may malalim at hindi tiyak na kahulugan. Matatalinhagang ekspresyon. Ito ay ang mga ekspresyong may malalim na kahulugan at naglalarawan ng makasagisag. Sinasalamin nito ang kagandahan at pagkamalikahain ng mga Pilipino sa paggamit ng sariling wika sa pamamaraang pasulat o pasalita. Halimbawa, papamilyansikin ang kalis ng puot. Ang kahulugan nito ay maghiganti. Pangalawa, mabangong insenso ang isinusuob. Ang ibig sabihin nito'y binibigyang papuri. Tayutay. Ito ay salita o pahayag na ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinghaga o di karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang saloobing ipinahahayag. Narito ang ilang uri ng tayutay na karaniwang ginagamit sa mga babasahin o sulatin. Una, pagtutulad o simile. Ito ay paghahambing sa dalawang magkaibang tao, bagay, pangyayari, at iba pa. Gumagamit ang pagtulad ng mga salitang tulad ng, katulad ng, parang, kawangis ng, animo, kagaya ng, at iba pa. Halimbawa, una, kapilas ng langit, nang ibig sabihin ay katulad ng langit. Pangalawa, parang korales na iyong daliri. Ibig sabihin ay mahaba at maputing daliri. Pangalawa, pagwawangis o metaphor. Ito ay katulad ng pagtutulad maliban sa hindi ito gumagamit ng mga salitang tulad ng, katulad ng, parang, kawangis ng, animo, kagaya ng, at iba pa. Halimbawa, una, perlas na batok, nang ibig sabihin ay maputing batok. Pangalawa, ikaw na bulaklak ni ring dili-dili, nang ibig sabihin ay magandang alaala. Pangatlo, pagtatao o personification. Ito ay pagsasalin ng talino, gawi at katangian ng tao sa mga bagay. Halimbawa, una, ang katauhan ko'y kusang nagtatalik. Pangalawa, ang kaluluwa ko'y kusang dumadalaw. Dumako naman tayo sa simbolo. Ang nagpapasagisag ng isang ordinaryong bagay, pangyayari, tao o hayop na may nakakabit na natatanging kahulugan. Kadalasang ginagamit ito sa mga tula upang hindi literal na paraan ang maipabatid na hangarin. Ang intensyon ng manunulat ay dapat malapit o makuha na mambabasa ang tunay na ideya ng tula. Halimbawa, una, kalis o ang espada na ang simbolo nito ay galit. Pangalawa, bulaklak na ang sinisimbolo nito ay si Laura. Ang matatalinhagang ekspresyon, tayutay at simbolo ay hindi lamang sa pagsulat ginagamit. Maaari din itong iugnay sa pagsulat ng isang monologo na lalong nagpapalutang sa kagandahan at kaangkupan sa sulatin.